Sa kanilang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, umami ng mga dating pinuno ng dalawang GOCC na naloko sila ng mga questionabling NGO na konektado umano kay Janet Lim Napoles. Pinangalanan din sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla na nagbigay ng kanilang pork barrel fund sa mga NGO na iniuugnay sa umano'y pork barrel scam mastermind. Saksi si Jam Sisante. Panay man ang tanggi ni Janet Lim Napoles sa papel niya sa pork barrel scam at wala man siyang isinasangkot na malaking pangalan, magkakabistuhan naman daw pag nais sa publiko na ang 5 notebook na ito. Pag-aari umano ang mga ito ni Napoles, ayon sa dalawang saksing hawak ng NBI na naging pangulo raw ng mga NGO ng negosyante. Idinedetalye raw dito, hindi lang mga transaksyon, kundi ang contact details ng mga nakatransaksyon umano ng JLN Corporation mula 2012 hanggang 2013. Malaki may tutulong nito sa pagpapatibay ng ebidensya laban kay Napoles. Mga taong marami pang nalalaman tungkol dito sa mga activities ni Napoles. Lumabas na rin kayo gaya ng mga naunang whistleblowers. Pumalag ang kampo ni Senador Bong Revilla, isa sa mga tinutukoy ng isang codename na nabanggit sa notebook ayon sa Philippine Daily Inquirer. Mga unverified record daw ito na ang paglalabas sa media ay kalkulado para lasunin ang isip ng publiko. Wala pa namang opisyal na pahayag sina Senador Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile na tinutukoy rin daw sa notebook ayon sa Inquirer. Nabanggit din ng 3 senador, gayon din ang 11 congressman, pero bilang mga mamabatas naman na nag-endorso umano ng mga questionableng NGO para makatanggap ng kanilang PDAP o pork barrel mula 2007 hanggang 2009. Ayon naman yan sa isang dating tauhan ng National Agribusiness Corporation o NABCOR. Ilang beses nang itinanggi ng 3 senador na sinadya nilang magbigay ng PDAP sa mga peking NGO at nakinabang sila sa kanilang PDAP. Kabilang din sa humarap sa Senado kanina ang mga pinuno mula 2007 hanggang 2009 ng Zinac Rubber Estate Corporation o ZIREC at NABCOR, dalawang GOCC na dinaanan umano ng mga pork barrel na napunta sa mga questionableng NGO. Either kasama ka o naloko ka. Ang pakiramdam ho rin ba ninyo ay naloko, that this should be stopped, and in fact, under your watch, naloko rin kayo ng mga peking NGO. Yan ho ba yung pakiramdam ninyo, ASEC Salakop and Mr. Havellana? Sir, yes. Naloko po. Mr. Havellana? Direction. Yes, sir. I feel naloko rin kami, sir. Naloko na. Kumpleto raw kasi sa papeles ang mga NGO at inendorso pa ng mga mamabatas. The direct implementing agency should be able to do that kind of validation before entering as part of due diligence. Kinumpirma rin ni Havellana na dumadaan sa kanilang opisina si pork barrel whistleblower Ben Herloy, pero hindi agad matandaan kung sino-sinong mamabatas ang nagbigay ng PDAP sa NGO ni Napoles. Selective memory yata nangyayari dito. At si Napoles naman, 2 beses daw nakapulong ni Havellana pero hindi para pag-usapan ng PDAP. Why go out of your way and brief her about NABCOR twice over? What's so special about her? We're looking for investors and it's not only Napoles that I met. Madami pa investor, prospect investors for might invest in NABCOR. Sa susunod na pagdinig, muling kwestiyonin ang mga opisyal ng implementing agencies na pinagdaanan ng pork barrel para sa mga questionableng NGOs. Makikipagtulungan din daw ang Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ para mapaharap sa pagdinig ang mga whistleblowers at kung maaari si Janet Lim Napoles. Sa gitna ng kontrobersya, sinabi ng pinuno ng CBCP sa isang pastoral statement na ang pork barrel scam ay hindi lang pagtataksil sa bayan, kundi paglabag sa mga utos ng Diyos. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.